Hi guys, welcome to Zandwick's World, and we're here for another unboxing. So this unboxing is very special because we're gonna unbox the pamaskong handog para sa pamilyang Muntinlupa. Okay, so this was given to everyone here in the subdivision, and I guess everyone here in Muntinlupa City is being given with the pamaskong handog. So yan ang uso pag Pasko. Yan, basic laban ng mga pamaskong handog. So we're here to unbox and just wanna share with you how it looks like, and I wanna share with you insights on what to do with these items na makukuha natin dito sa pamaskong handog. Alright, so if you're new to my channel, please don't forget to subscribe. So my channel is Zandrick's World. Hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin, and of course don't forget to follow our social media accounts in Facebook, Instagram, TikTok, and X. Alright, so we're here. Let's start. Dito naman alam natin kung anong laman nito, no? Ito ay syempre bigas, pero yan nakalagay sa harap nito, kaya nandito siya kasi dito nakalagay yung label, the MUN, so Muntinlupa nakaka-proud. Ang sod ng Muntinlupa. Maskong handog para sa pamilyang Muntinlupeño sa pamahalaang lungsod ng Muntinlupa. Of course, our mayor here is our beloved mayor, Mayor Rufi Biazon. Okay, so ayan na yan, no? Ano yung bigas. Okay, hindi na natin siya para i-unbox or check ba natin kung anong quality nung bigas. Oh, sige, let's check. Wait lang. Check the quality of the bigas. Alright, wait lang. Gonna get some scissors. Okay, so nakahat na tayo ng scissors. And meron na rin tayo ditong lagayan. Okay, pakita ko sa inyo. Buksan natin. Alright. Yan po. Buksan natin. Meron naman siyang parang ziplock. Pakita po natin kung anong klaseng bigas itong nakuha natin. Okay, let's get some. Ano mapakita ko sa inyo. Seal natin siya. Pabalik para di matapon. Balik na lang natin itong yung iba later. Okay, that's it. It's the bigas. Okay, ito po yung bigas. Okay, so it's maganda. And the smell? Yung smell niya ay sakto lang. Pwede na. Anong starchy, pero yeah, pwede na yan. Kasi naman tayo ganun kaarte. Ayan ang bigas. Okay. So ayan. Balik natin. Nakita ko lang sa inyo. Ayan. Pero that's decent. Very decent na yung bigas natin. Not yung mabang bigas na levels, pero okay na siya. Hugasan mo lang mabuti. Hindi naman siya yung maamoy din. So sakto lang siya. Not extravagant, pero yeah, that's enough for a family. Yeah, parang ano na siya, decent na yung makakain mo. Siguro mga one level higher than the Carinderian type of bigas. Yeah, and then this is binuksan na natin tong ayan, yung tag dito. So yung lagay, ano ba lagayan to? So ayan, yung malaking lagayan sila. Yang kalaki, Yang kalaki. Okay, so ano na natin to? Yung, of course, yung Royal Premium Spaghetti ang laman. Okay, so syempre, hindi mawawala ang spaghetti pag Pasko. And of course, kapag may pasta ka, meron din silang spaghetti sauce, Filipino style. Okay, so alam natin kung ano pwedeng lutuin dito. Syempre, malamang spaghetti ang lutuin mo, di ba?
Hindi kaya pwede mo magano ka. Baked spaghetti. Pwede yung ganon. Or ano pa. Yun lang. Kasi ito na yun eh. Yun na yung pang Noche Buena mo. May spaghetti ka na. Bili ka na lang ng cheese, ng giniling, ng hotdogs. Yun ang mga pampalasa. Ito, ano naman to? At nilalato mo ng isa. May isa pang royal dito. Royal elbow macaroni. Okay. Since ang isang ganito, actually kulang tong gantong pasta for this one. So siguro ito, pag naluto mo to, pwede mo ilagay dito yung ibang spaghetti sauce na magagawa mo. Then you can make a baked mac or yung pasta macaroni na spaghetti sauce ang gamitin mo. Pwede rin naman yun. Alright, so either ito or gawa ka ng baked mac. Ayan. Okay. Kung ayaw mo naman gawing baked mac to, bili ka ng pangsahog ng sopas. Gawin mong sopas. Ayan. Okay. Actually, marami to. Kung ganito karami. Marami to pag ginawa mo tong sopas. Pero yung spaghetti na to, siguro mga kasya dito sa ganito kalaking kasi nagluluto rin ako ng pasta. Mahilig ako sa pasta. Ito, ang kasya dito sa malaking ganito na spaghetti sauce is siguro kasi more on ang binibili ko Del Monte. And then, ang pasta ko usually is Fiesta kasi yun ang pinakamura. Tsaka yun yung pinaka-okay na quality for me. And, yun. Yung Royal is magandang quality na to. It's actually more it's much better than the Fiesta. Yun nga lang kasi ang price nito is medyo mahal to for me. Yung Fiesta na ang pinakaabot kaya for me, or yung Sunshine na pasta. And this one, yung ganito kalaking spaghetti sauce, kasya na yung 1 kilo nito. Minsan may tira pa pag malasa yung sauce mo. Okay? Yan. Okay, so yun ang pwede mong gawin sa pasta at sa macaroni. Or of course, kasi hindi siya pwedeng gawin yung macaroni salad. Masyado siyang malaki kapag niluto mo siya. So, meron kasi talagang macaroni salad na pasta. Ito is usually for lang talaga to yung baked mac or sopas. Yun. Ayan, punta na natin to. Itong mga naka-box muna. Ano ba itong mga nasa box? Arroz caldo. Well, arroz caldo for Noche Buena. Hindi siya ideal, pero it's good to know that mayroon kang extra grocery na pwede mong kainin. Masarap din naman to, pero more on like ginger taste kasi to. Nung natikman ko to, mas matapang yung luya niya. Pero pwede mo pang timplahan kung pag naluto mo. Pero kasi to is instant kasi to. Ay, hindi siya instant. Actually, may cooking instructions. Hindi siya yung kagaya na kapag niluto mo yung lugaw. Pero ito is mas mabilis siyang maluto. Ayan, diba? Sabi ko sa inyo, meron siyang ginger. Meron yan yung White King. Pero okay siya. Yung anak ko dati, which is PWD, meron siyang cerebral palsy. Ito yung pinapakain ko dati. Sa kanya nung nag-start pa siyang kumain. Pero kasi ngayon more on marunong na kumain yung anak ko ng kanin at saka ng ulam. Kaya alam ko yung lasa nito. Ayan, make up to 5 bowls. Parang hindi naman. Parang exaggerated yung palagay dito 5 bowls. Siguro kung malabnaw yung gagawin mo, kaya mong gumawa ng 5 bowls. Pero kapag yung gusto mo yung simalapat, hindi aabot ng 5 bowls. Siguro mga 2 lang. Okay. Tapos sobrang liit na bowl yung kung for 5 bowls ka. Para kasing liit nitong kinuha nating bowl, mga ganyan lang siya. Ay hindi, parang kalahati lang nito yung 5 bowls na gusto niyo mangyari. Ayan yan, arroz caldo. Ayan. Tapos itong next is galing pa rin White King. So it's champorado naman. Ito hindi ko pa natatry. Yung champorado. Pero last year, meron pa rin ganito. Hindi ko alam, nandyan pa yata yung ganito, pero hindi pa yata na-expire. Tingnan nga natin mga expiration ito mga to. Itong pasta. Tingnan natin yung pasta, yung expiration. Bakit wala?
Wala expiration. Wala ba expiration ng ano? Pasta, di ba meron? Ayan, here. Okay, the expiration date, October 27, 2027. Okay, so, pwede pa siya mabot next year. Kaya mo pa siya lutuin. Abot siya next year, 2026 sa Pasko, 2026. Ayan, ito. October 8, 2027. Itong isa. Ito lang, okay, February 15, 2027. Okay, so, ayan, medyo quality pa rin naman yung mga nakuha natin dito sa pamaskong handog ni Mayor. At ito naman ay, kailan ba ito ma-expire? Ito, ang expiration. Okay, so, February 7, 2027. So, alam mo kung may store to kung hindi mo pa trip kainin. Pero hindi ka naman siguro magtsatsampa ka doon sa Noche Buena. At least, ikaw si Hero Angeles. Si Hero Angeles dati, yung sikat na sikat siya, nanalo siya ng Star Circle. Ang Noche Buena doon nila is Champorado. So, kaya siguro may ganito. So, may, pwede naman to kasi yung Champorado pwede mong i-dessert. Pero not ideal lang talaga. Hindi siya usual na niluluto. Itong isa, hindi aabot na ng next year ng Pasko. So ito, kainin mo na to. Pang araw-araw niyo, ganyan. Hindi pang araw-araw kasi konti nga lang ang laman yan. Okay, so this one, meron naman ditong fruit cocktail. Okay, all natural seasons tropical fruit. Okay, so anong laman nito? May cherries. Okay. Ano ba to? Pwede pa itong panghalo-halo or fruit salad, graham. Siguro mas bagay dito is yung graham na fruits. Kasi dati before naman nauso yung mga mango, yung mga mangoes is ang nilalagay naman talaga is ganito. Ang tawag pa nga dati is crema de fruta. Ayun. Crema de fruta yung may ganun din ang pagkakahalo, pero ngayon kasi tawag na social na graham na ang tawag. Graham, kahit gram naman ang basa doon, gram. Pero graham yun, graham. Pwede mo siya ihalo sa graham. Yan. Kailangan bili ka lang ng cream, ng graham crackers, and yung mga pampatamis. Ayan, ano ka lang yan. Or if you want, you can put it on fruit salad. Pwede rin siguro sa fruit salad ito. Hindi kasi nakalagay ko ng mga fruits ang laman eh. Pero kung titingnan mo, may cherry. May cherry? Parang unusual sa fruit cocktail. Cherry. Hindi ko tuloy alam. Ano ba ito? Papaya, pineapple, nata de coco. Nata de coco? Parang hindi nga siya pwede sa graham. So, fruit salad ka lang. Okay. Pero kung yung trip niya, pero yan, ito may suggested sila kung anong pwede mong gamitin, gawin dito. Pero, hindi siya pang Noche Buena. Okay na yan. Siguro tanggalin mo yung cherry kung gusto mong gawing crema de fruta. Tapos ito, pumunta tayo sa next na mga items. Ito naman yung San Marino corn tuna. So, ano pwede mong gawin sa San Marino corn tuna sa Christmas? Kasi kami, usually, ibili kami ng sushi or gagawa kami ng baked sushi. Yung misis ko gumagawa ng baked sushi. Pero more on, gagamit siya ng San Marino na corn tuna dun sa baked sushi. So, yun ang naisip ko, pwede mong gamitin sa corn tuna sa Noche Buena. Dahil mo dun from baked sushi. Meron kang, ang gamit lang namin dun, wala kaming oven eh. Ang gamit namin yung bread toaster. Yung may pinto, yung ginaganon. Parang oven lang siya na maliit. Bread toaster. Pero bread toaster siya ng Asahi. Hindi siya yung bread toaster na pinalagyan ng tinapay. Yung pinapasok sa loob na gano'n. Yung nagpa-pop na gano'n. Ano lang siya yung bread toaster yung parang oven. So doon namin niluluto yung aming sushi bake. Na okay naman ng kinakalabasan. Masarap talaga usual. So San Marino is yung corn tuna na ginagamit namin for the baked sushi. So doon pwede kong i-suggest na pwede mong paggamitan itong corn tuna. Okay. So ano pa ba? Pinapahirapan ako nito ni Mayor. Bakit? Okay, meatloaf. Meatloaf? Anong gagawin sa meatloaf sa Noche Buena? Ano kasi ito itong unboxing na to, yung mga items na to, isip tayo ng pagkain na pwedeng gawin for Noche Buena. Just in case, ito lang ang pwede mong ihain. Ang una, yung meatloaf. Meatloaf, anong gagawin sa meatloaf? Okay, meatloaf. Ano gagawin sa meatloaf sa Noche Buena? Ano kasi ito unboxing na to, yung mga items na to, isip tayo ng pagkain na pwedeng gawin for Noche Buena. And just in case, ito lang ang pwede mong
or kung gusto mong gamitin siya talaga, kung sinesave mo yung mga items ito for Noche Buena, yun yung gusto kong i-share. Ito, meatloaf. Ano ba magagawa ng CDO meatloaf sa Noche Buena? Siguro yung ulam mo na lang to. So far, ang pwede mong iluto pang Noche Buena is itong kasi yung bigas, kakanin kayo, mag-uulam kayo, kainin yan. So, yung spaghetti, yung macaroni at yung pasta, yung spaghetti sauce, yan, pwede yan sa pang Noche Buena talaga. Gusto mo i-save to for Noche Buena. And then, itong mga fruits, ano ba to, tropical fruits, pero very unusual na may cherry at may nata de coco yung mga fruit cocktail, di ba? Usually, yun pineapple, peaches, pero hindi nata de coco yata eh. Parang more pang fruit salad to, pang dessert. Champorado, 50-50 ako na ihain mo to sa Noche Buena. Pati yung arroz caldo. Siguro sopas, okay pa yan. Arroz caldo, parang, pero siguro for everyday, okay to for everyday. Kain mo for everyday. Yung pang-araw-araw, yun ibig sabihin, hindi everyday mo makakain, pang-araw-araw. So ayan, dito siya, hindi mo siya talaga totally pang Noche Buena. Yung ibang item siguro dito is naisip nila for pang-tawid, yun na lang, pang-tawid ang tawag natin. Itong corn tuna, sige dito ko lalagay kita dito kasi pwede ka namang sa big sushi. Pero itong meatloaf, I don't see anything na pwede mong gawin sa meatloaf. Ano ba? Pang sahog? Sa sopas siguro? Sige, gawin mo yung sopas. Sige, pagbigyan natin sa meatloaf. Isahog mo sa sopas yung meatloaf. Okay. Dagdagan mo ng repolyo, ng corned beef. Ayun, ito na nga yung huling item natin. Dalawang corned beef na karne natin ng CDO. So, anong gagawin mo dito? Okay. So, pwede mong gawin sa corned beef ay ihalo mo dun sa spaghetti. Or ihalo mo doon sa sopas. So, yan. Mayroon ka ng pan Noche Buena. So, mayroon pa ba tayong ano dito? Wala na. Okay, so yun na yun. Okay. So, meron pala dito nakalagay yung harap. Mamaskong handog din, may sticker. Okay, pero yan. So, thank you so much kay Mayor Rufy Biason na nagbigay nitong mamaskong handog. Pero syempre, ang pamaskong handog na ito is hindi naman nauuso to dati. So, thankful tayo sa mga politicians natin na nagbibigay ng iisip ng mga ways to share yung mga pinabayad na taxes, yung mga pinashare nating taxes sa kanila. Pinagkakatiwala nating pondo ng bayan at nakakaisip sila ng mga ganito ang tawid para sa lahat. Okay, so yan na po ang ating unboxing video. So, natapos na natin. So, thank you so much sa panonood. And again, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe to Zandrix World and hit the notification bell para updated ka sa ating mga next videos. And don't forget to follow our social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, at X. Okay, so thank you so much ulit sa LGU ng Muntinlupa for giving these. So, really thankful. Makakatulong pa rin yan for everyone. So, thank you so much and see you all soon. Bye!